Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Ngayon po ang ika-4 na pong araw pagkatapos nating ipagdiwang ang Pasko ng Pagsilang. At sa araw na ito, ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng paghahandog kay Jesus sa templo. At ginawa ito ni Jose at Maria ayon sa kaugalian at tradisyon ng mga Hudyo. Ito ay ritual din ng paglilinis sa babae na nagsilang ng isang lalaki. Sapagkat para sa kanila, ang isang babae na nagsilang ay marumi dahil sa dugo na nasa kanyang katawan at lumabas sa kanyang katawan. Kaya may ritual ng paglilinis sa babaeng nanganak. Ito ay gagawin 40 days kapag ipinanganak ang isang sanggol na lalaki. Pero pag babae, 80 days. Mas matagal. Dito natin makikita na talagang iba ang pagtingin sa lalaki at sa babae. Kaya 40 days ngayon simula nang ipanganak si Jesus. Kaya si Maria din ay sasailalim sa tinatawag na ritual ng paglilinis. At sa paghahandog kay Jesus sa templo, maghahandog sila ng ayon sa Ebanghelyo, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. Ang handog na binibigay ng mahirap. Kasi kapag may kaya, kapag mayaman ang maghahandog, maaari siyang bumili ng baka o ng tupa. Pero kapag mahirap lamang ang maghahandog, itong bato-bato o dalawang inakay na kalapati ang ihahandog. Malinaw na sinasabi sa atin, si Jose at Maria ay mahirap lang. Ang nakayanan lamang nila ay itong handog na ito, pero hindi dahilan ang kahirapan para hindi maghandog sa Diyos. Kaya ang lahat ay ginawa ni Jose at Maria ayon sa kautusan at tradisyong Hudyo. Kaya nga, sa ating pagdiriwang ngayon, tayo ay naghahandog at nagpapabasbas ng tinatawag na mga kandila. Tatanungin natin, bakit kandila? Ano ba ang magiging epekto ng kandila na yan sa atin? Yan ba ay yung katulad nung naririnig noon na kapag nagkaroon ng total darkness, sisindihan? Ano ba ang ibig sabihin ng kandila na yan na ating pababasbasan? Ang kandila kapag sinindihan ay nagbibigay liwanag. At ang sinisimbolo ng liwanag na yan ay si Jesus. Sa tinatawag nating biblical tradition, meron silang ginagawa na pagsisindi ng kandila kapag sila ay magdarasal. At kapag nagkakaroon ng pagsamba sa templo, mayroong mga kandila na sinisindihan. Iyon ay malinaw na pagpapakita na ang nagaganap na pagkilos ay sagrado at banal. At dito sa sagradong pagkilos na ito, nandirito ang presensya ng Diyos. Kaya yun ang ibig sabihin ng kandila na sinisindihan at inilalagay sa altar. Kaya nga sa lahat ng simbahan kapag nagdiriwang ng banal na misa, hanggat maaari mayroong 2 kandila na nakasindi. Hindi pwedeng isa, pwedeng 2 o mas marami pa. Sapagkat malinaw na ipinapakita sa ating na nakasinding kandila na ang pagkilos na ginagawa natin ay sagrado, sacred, holy, at nandirito kasama natin ang banal na presensya ng Diyos. Kaya ang mga kandila na inyong pababasbasan ay sisindihan ninyo sa altar kapag kayo ay magdarasal. Para ipaalaala sa atin na sa ating pagdarasal, sa ating altar, habang may nakasinding kandila, nariyan ang presensya ng Diyos at siya ay kasama natin at ang ginagawa nating pananalangin ay sacred, banal, sagrado.
Huwag iiwang nakasindi ang kandila kapag natapos ng magdasal. Baka hindi mo mamalayan, yung kandila pala natumba na o masyado ng maliit na uubos na at maaaring masindihan ang mga nasa paligid. Maging responsable tayo sa pananalangin. Huwag ding basta't magsisindi ng kandila sa altar, magdarasal sa umpisa, matutulog hanggang katapusan. Sige kayo, baka dahil sa ginawa ninyong pagsisindi ng kandila, ang buong bahay magsindi na rin. Napaka-importante mga kapatid ang tradisyon na ito na ating ginagawa hanggang ngayon. Ang kandila kapag sinindihan, katulad ng sinabi ko kanina, ay sumisimbolo kay Kristo. Si Jesus ang liwanag na siyang tatanglaw sa ating madilim na buhay. Si Jesus na liwanag na magpapaalaala sa atin ng kahalagahan ng pamumuhay sa liwanag na hatid ni Jesus. Kaya sa pagdiriwang natin ngayon ng kapistahan ng paghahandog kay Jesus sa templo, maihandog din nawa natin ang ating mga sarili sa Diyos upang tayo rin ay mabahaginan ng liwanag na ito ng ating Panginoon. Kaya matanggap nawa natin ang biyaya at pagpapala mula sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon, ang liwanag na siyang tatanglaw sa ating buhay. Amen.